Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ang tao, kapag nasa mga huling sandali na ng kanyang buhay, itinuturing ng marami na napakahalaga ang kanyang mga huling salita. Sa mga huling wika ng Panginoon Kristo habang siya ay nakabayubay doon sa krus, ay mayroon tayong maraming mga ginintuang aral habang ang maraming mga tao ay nakapaligid sa Kanya, pati na ang mga disipulo ay makikita po natin na naroon na siya ay nagwika ng kanyang una sa 7 mga wika. At makikita natin dito na yung una niyang wika ay nagpapatunay ng kanyang pagsasabuhay ng kanyang mga itinuro habang siya nagministeryo doon sa iba't ibang lugar sa Jerusalem o sa Israel. Jesus walks his talk. At ang mga talata ito makikita natin na yung pagpapatawad na ginawa ng Panginoon Kristo habang siya ay nangangaral ay madalas nang binabanggit na ang kasalanan ng tao ay dapat mapatawad ng Panginoon. At ang katuroan ito ay makikita natin doon sa itinuro niyang panalangin sa mga alagad ng ang mga alagad ay nagtanong sa kanya kung paano sila mananalangin. Ito'y matatagpuan natin sa Mateo chapter 6 verse 12. Ang sabi niya dito, patawarin mo kami sa aming mga utang tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Gayon din nung sila ay nagkaroon ng huling hapunan, ito'y matatagpuan natin sa aklat ng Mateo chapter 26 27 to 28 ay binanggit din ng Panginoon Kristo. Ang sabi niya nung kanyang ginawa yung ang tawag natin dito ay komunyon, no, o kaya Santa Cena. Ang sabi niya, ito ang dugo na natigis ng marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan ng tao. Na ipinapakita doon na tila nagpropesiya ang Panginoon Kristo katulad ng ilang mga propeta sa Lumang Tipan na ang saro na ito ay tunay na mararanasan ng Panginoon Kristo at yung katas ng uban sa sumisimbolo sa kanyang dugo ay titigis o bubuhos na masagana doon sa krus ng Kalbaryo, at sa pamamagitan ng dugong ito ay mapapatawad ang kasalanan ng tao. Sa Marcos 2:5 ay makikita natin ang isang kasaysayan na habang ang Panginoon Kristo ay nangangaral at nagsasagawa ng pagpapagaling sa maraming karamdaman. At sa panahon ito ay pwede natin masabi na Jesus ay tunay naging superstar dahil sa panahon na yan ay madalas ay sinusundan siya ng maraming tao. At hindi maikakailang isang kasaysayan na dahil sa karamihan ng tao na nakapaligid sa kanya doon sa Capernaum habang isinasagawa niya pangaral at pagpapagaling sa iba't ibang may sakit, ay hindi makapasok yung paralitiko. Kaya nga yung mga kaibigan ng paralitiko ay pinuhat siya at mula doon sa bubong ay binutas ang bubong at ibinaba ang paralitiko upang siya ay makaranas ng pagpapagaling ng Panginoon Kristo. At dito ay sinabi ng Panginoon Kristo, imbis na sabi niya gumaling ka, ay sinabi niya, ikaw ay pinapatawad na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Gayon din ang ginawa niya sa isang babae na nahuli sa akto ng pangalan niya, yung adulterous woman. Sa John 20:22 to 23, pagkayari po niya na mabuhay na maguli, ang sabi niya, ang kasalanan ng tao ay dapat na mapatawad sa kanila. At tunay na ito ay nagpapakita na yung unang binika ng Panginoon Kristo na Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, ay nagpapatunay ng buod ng pangangaral ng Panginoon Kristo na dapat ang tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Dalawa pa na dapat natin matutunan sa unang wika ng Panginoon Kristo ito, habang ang Panginoon Kristo ay nakapako doon sa krus, ay hindi niya alintana ang kanyang nararamdaman, no? Dahil mula doon ang sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imbis na aminin niya o kanyang maging sentro yung kanyang nararanasan, makikita natin dito na inisip niya pa una ang Ama na nasa langit at pangalawa yung mga tao na kapaligid sa kanya. Bagamat yung kanyang nararanasan ay masakit na masakit ang buo niyang katawan, bagamat yung hapdik ng kanyang mga sugat ay kanyang nararamdaman, nanginginig ang kanyang kalamnan, ang mga pasa sa buo niyang katawan ay hindi natin maikukubli, pati na yung bugbog na sarado ng kanyang katawan. Ito ay pwedeng
matuon ang buo niyang pansin sa kanya lamang sarili. Ngunit makikita natin sa panalangin ito, Ama ko, patawarin mo sila, ay nagpapakita na imbes na siya ay maging makasarili, naisip niya unang-una ang Diyos na kanyang Ama, pati na yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Isang patunay ng tinatawag natin agape love, isang pag-ibig na hindi makasarili, isang pag-ibig na walang kondisyon, isang pag-ibig na pwedeng magligtas sa maraming mga tao, at isang pag-ibig na nagsasakripisyo para sa kanyang mga iniibig. At yung itinuro niyang pananalangin sa mga alagad na Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang iyong banal na pangalan, at hanggang doon sa dulo ay nagpapatunay pa rin na yung kanyang huling panalangin na makikita natin sa unang wika ang nagpapatunay na yung pagtawag niya sa Ama ay kinakailangan na dapat ginagawa ng mga tao na nananalangin at kanilang nararanasan, na para sila ay marinig ng Panginoon na nasa langit, ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, dapat ay mayroon siyang relasyon sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ano po yung relasyon? Na siya po dapat ay anak ng Diyos, at ang Ama na nasa langit, ang Diyos Ama na nasa langit ay kanyang tunay na Ama. Amen? So makikita natin dito na maliban sa Diyos na unang kanyang tinawagan doon sa pagkakabayubay niya doon sa krus, ang iba't ding mga tao ay naalala po niya. Alam po ninyo, yung ang sabi niya po nito na Ama ko, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Ang kauna-unahan kung tinutukoy niya rito, siyempre ay yung mga tao po na mga kawal Romano na tunay na nagpahirap po sa kanya. Gayon din pati na sa verse 35 na Lucas 22, 23, 35. Makikita natin dito na hindi lang yung mga kawal Romano ang kanyang pwedeng tinutukoy, kundi pakiti yung mga tao na nakapaligid, yung mga saksi na nakapaligid habang siya ay nakabayubay doon sa cross, yung mga rulers, no, yung mga kanilang mga pinuno na ngumingisi, na humukutya at pinagtatawanan pa yun ang nangyayari sa kanya. Kasi natunay na humikayat din sa mga tao na sila ay maghimagsik at piliin nila na parusahan ang Panginoon. At kasama na rin po dyan yung sabi ng Panginoon, Ama ko, patawarin mo si Pilato sa kanyang ginawa, na imbes na si Pilato, dahil alam niya na walang kasalanan, ang Panginoon Kristo ay na-impluwensyahan siya ng mga pinuno, ng mga tao upang piliin niya na palayain si Barabas at tunay na ipako doon sa krus sa sigaw ng mga tao na sila ay ipako doon sa krus. Kaya nga sa ginawa ng Pilatong ito ay nagkaroon nga ng pakikipagkaibigan silang dalawa ni Herod na dati ay magkaaway, ngayon ay nagkaroon sila ng pagkakasundo. Ang lahat ng mga pangkaraniwang tao kasama ng mga Hudyo at yung mga hindi Hudyo, ang tawag sa kanila mga hintil, na nung sa verse 18 ng Lucas 23, makikita natin na sinalubong nila ang Panginoon Kristo bilang hari ng Israel, naghosana, naghaleluya, o kanilang kinilala na sa Jesus bilang isang hari, ay sila rin yung sumigaw na ipako siya sa krus, ay ipako siya sa krus. Sila din ay tinutukoy ng Panginoon Kristo na patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa pagbalik po natin sa Lucas 22 ay mayroon pa rin doon pasaysayan na tila pati yung ginawa ni Judas na kanyang pagtatakwil sa Panginoon Kristo sa pamamagitan ng 30 pirasong ilaw ay kasama po siya na si Judas ay patawarin mo po sa kanyang ginagawa. Pati na po si Pedro na sa kanya'y tumanggi, ipinagkaila siya sa loob ng tatlong beses. Si Pedro po ay kasama rin dyan. At yung mga apostoles at mga disipulo habang ang Panginoon Kristo nakabayubay doon sa krus ay pinili nila na lumayo, dumistansya at tuluyan na lumayo sa Panginoong Kristo. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal na sakit ang naranasan ng Panginoon Kristo. Ama ko, patawarin mo po sila sa kanilang mga kasalanan. Makikita natin dito ang isang katotohanan na yung mga tao na aking binanggit, nakasama doon sa mga tao na naalala ng Panginoon Kristo habang siya ay nakabayubay doon sa krus, ay tunay na nagre-represent ng lahat ng uri ng tao, maging sa ating panahon na nagpapako, nangutya, nagbigay ng sakit ng mga sugat, nagdisforma sa katawan ng Panginoon Kristo, at nabayubay doon siya sa krus at namatay.
Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa Romans 3:10 na lahat ng tao walang matuwid, wala ni isa, dahil sila ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kayo po at ako ay kasama doon sa mga tao na sinabi ng Panginoon Kristo, Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Every one of you, every one of us is guilty. Nakasama po tayo sa nagpapako sa Panginoong Kristo. Tunay nga po ba na hindi natin alam ang ating ginagawa? Hindi po ba alam ng mga Pariseyo, ng mga Saduseyo, ng mga punong saserdote, ng mga pinuno, matatalino, mayayaman, may impluwensya ang kanilang mga ginagawa? Hindi mo ba talaga alam ang iyong mga ginagawa na mga kasalanan na tunay na nagsilbing cross sa Panginoon Kristo upang siya ay mamatay doon sa bundok ng Golgotha? Alam po natin, pero hindi po natin kayang iwasan. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan, dahil tayo ay naging makasalanan, ay una tayo po ay binulag ng masama, ng kaaway o ng demonyo, pati na tayo ang ating isipan at puso ay nakurap, nasira dahil po sa kasalanan na ginawa ng ating unang mga magulang. Kaya nga dahil tayo makasalanan, ang lumalabas automatically kahit ayaw po natin, ito po ay ating nagagawa. Ano po kaya ang dapat nating gawin upang yung panalangin ng Panginoong Kristo na Ama ko, patawarin mo sila at hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa? Habang ang Panginoon ay nakapako sa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan ay mayroon din nakapako ng kriminal. Yung dalawang magnanakaw, dalawang kriminal na ito ay nagpapatunay ng dalawang reaksyon na humahati sa tao patungkol sa kanilang response kung ano po ang nangyari sa Panginoon Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng banal na kasulatan, habang nakapako ang Panginoon Kristo, yung isa sa kanyang kasama nakapako sa maaari sa kanyang kaliwa ay tunay na kumutya pa rin sa kanya, ininsulto si Jesus. Ang sabi niya, di ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na kami. Marami po mga tao ang ganyan na katulad ng taong ito na imbes na siya ay maawa, imbes na siya ay magkaroon ng paniniwala doon sa kay Kristo nakapako doon sa krus, ininsulto niya pa ang Panginoon Kristo. Marami po mga taong ganyan na maaari sinasabi natin na tayo ay may paniniwala sa Diyos, pero ang ating po mga aksyon ay tunay na kumukontra sa binibigkas ng ating mga bibig. Paniniwala na nasa puso lamang, pero wala ito sa puso. Ang isa naman pong kriminal, ang kanya pong ginawa, nirebuke niya, sinaway niya yung isang kriminal. Sa puso ng kriminal na ito ay lumabas ang kanyang pananampalataya at kanyang sinabi kay Kristo nakapako, nakabayubay doon sa krus na halos lagutan na ng kanyang hininga. Ang sabi ng kriminal na ito, alalahanin mo ako kapag nasa iyo ka ng kaharian. Ito po ay ekspresyon ng pagiging nakapatawaran sa kanyang kasalanan, ekspresyon ng kanyang pananampalataya. Sabi ng Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Para po tayo maging kaluguran sa Diyos, sa Panginoong Kristo, para magkaroon ng saysay ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, magpahayag po tayo ng pananampalataya. Sabi po ng Galatians 3:11, walang sino man na magiging matuwid sa pamamagitan ng batas ng tao o sa mata ng Panginoon, kundi yung mga nananampalataya lang sa Diyos. Kaya nga maliwanag na maliwanag ang sagot ng Panginoon Kristo sa isang awat na nagpayo ng kanyang pananampalataya sa kriminal na ito. Ang sabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Amen? Ang paradise po na yan sa salita po ng mga Persia ay may kahulugan po na walled garden. Kapag ang Persian king o ang hari ng Persia ay nalugod, natuwa sa isang tao, ang gagawin po niya, isasama niya yung taong ito sa kanyang garden na napakaganda, at doon ay pareho silang gagala at pagmamasdan ang magagandang halaman at asisimyuin o aamuin
ang halimuyak ng mga bulaklak ng mga halamang ito. This is a way of honoring that guest dahil nalugod ang Persian king sa kanya. At ganyan din po ang pwede mangyari sa atin. Ngayon din ay kasamahan kita sa aking paraiso. Hindi po sa pamamagitan ng mga religious ceremonies, hindi sa pamamagitan ng pagiging miyembro natin ng isang samahan o ng isang relihiyon, hindi sa pamamagitan ng ginagawa nating mabuti. No, na Romans 10:9 sa aking pagbawakas, kung ipapahayag na ilabi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? Dalangin ko po na ang pananampalataya ay sumibol o lumabas sa inyong mga puso at inyong ipahayag na si Jesus ang inyong tagapagligtas at lumabas ito sa inyong mga labi. Kayo po ba ay tunay na nananampalataya kay Jesus bilang inyong tagapagligtas? Sa inyo po na sumasabi ng oo, sabayan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay naghirap, ikaw ay nabayubay, tumigis ang masaganang mong dugo para sa aking kaligtasan. Nakikilala ko po ang aking sarili na isang makasalanan. Isa po ako sa inyong mga kaaway, pinagsisisihan ko po ang mga kasalanan na aking alam pero hindi ko magawang iwasan. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan sa aking isip, sa aking bibig, labi at pati na sa aking puso. Lahat ng ginawa ko sa aking kapwa, patawarin mo po ako. At higit sa lahat yung mga sakit na aking naibigay sa iyo, patawarin mo po ako. Ngayon po ay tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at tulungan mo ako na mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. At habang ako ay nasa lupa, maranasan ko po ang buhay paraiso na iyong ipinangako sa lahat na mananampalataya sa iyo. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.